Kaya yun. So, 10 hours na ako. So, yes. It's update na walang kain. Hello. Hello, hindi ako sanay ng ganito, no? Na ako lang mag-isa. So, ang gagawin ko, subukan ko mag 72 hours fasting. Di ko alam kung ano magbe-benefit sa akin nito, pero eventually naman dati kasi nagpa-fasting na ako ng 16/8. So 16-hour fast. Then meron akong window time na 8 hours. So matagal ko nang ginagawa 'yon. Nasa 3 years to 2 years ginagawa ko na 'yon. So sanay na yung katawan ko. So nagta-try din ako mag fasting ng 24 hours. Sometimes ano lang 'yon, a month, nakaka-twice or once lang ginagawa ko 'yon. Mag 24 hours. So ngayon gagawin ko ng 72 hours kasi wala yung wife ko. Hindi ako matatempt na kumain. So yun. Explain ko kasi gumawa ako ng script pero hindi ko alam kung paano ko gagawin tong explain ko muna yung 72 hours na fasting. So ang sabi dito, gagawin daw fasting ng 3 days period. Mag-abstain ako sa lahat ng pagkain. So pwede lang akong uminom ng ginagawa ko naman yun, uminom lang ako ng water, black coffee or tea. Ginagawa ko yun. Pero sa water, sabi nila maglagay daw ako ng salt. So minsan ginagawa ko rin yun. Naglalagay ako ng salt. So dito sabi nila meron daw types ng fasting from 0 to 24 hours. Sabi nila, yung body uses up stored glucose or glycogen, yung sugar sa katawan mo, sa liver mo at saka sa muscle. So, yun yung yung sa 24 and 48 hours, doon na raw papasok yung ketosis. Producing ketones from fat to fuel. Yung taba mo, gagawin siyang energy. So, pwede siya maka-fat burning. So, tingnan natin kung mag-ululust ako ng weight. Pero intention ko lang dito kasi challenge ko lang yung sarili ko na magawa yung 72 hours na which is hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Nagagawa ko yung 24 hours pero yung itong 72 hours subukan ko. So pagdating sa 48 which is ikalawang araw, sa pangatlong araw yung 78 to 42 hours ayun yung autophagy. Ayun na yung cellular repair. Yung yung immune system mo magre-regenerate na ganun. Okay na yung magre-regenerate ka na, sabi nila. So, ang nakalagay dito may risk and consideration, no? Medical supervision, medyo wala ako noon. So, ang gagawin ko, I will listen to my body. Kapag di na talaga kaya ng gutom, ititigil ko na. So, sa 72 hours kung di talaga kaya, ititigil ko na walang pagkain. And yan. Nakalagay dito kasi before you start, consult the healthcare, which is hindi ko na ginawa. Stay hydrated with water, black coffee, or plain tea. Yes, ginagawa ko naman yun. And be prepared for hunger pangs. Initially, mental focus and electrolyte balance. So, yung sa electrolytes, ayun yung naglalagay ng salt. So, yung gagawin ko. So, ang gagawin ko ngayon, magtitimbang ako ng kung anong weight ko ngayon. Then, anong mangyayari sa 72 hours na fast. Kaya, I hope na matapos ko siya. Ayun, ang goal ko lang kasi dito, gusto ko lang experience yung 72 hours. At yung mga challenges nun, tsaka challenge yung sarili ko. Then, syempre gusto ko rin i-share to sa inyo kung ano ba ang experience ng mag 72 hours na fasting. So, yun lang. Yung mga preparations ko is wala. So, gagawin ko lang, ipoprolong ko lang yung ginagawa kong 16 to 24 hours na fast
sa 3 araw. So, tingnan natin kung ano mangyayari. And of course, pagkatapos sa 72 hours, ipapakita ko rin yung paano ko siya i-break after 72 hours. Siyempre, sabi nila, bago mo siya i-break, kailangan mong dahan-dahan, gradual yung kain mo. So, magsisimula ako sa liquid, then konti-konti sa hard. Kumbaga, wag mo siyang bibiglain para walang mangyari sa katawan mo, para hindi ka magkaroon ng shock yung sarili mo. Yung pala nakalimutan ko sabihin na ito yung oras saka araw na ako nag-fasting. So, nakalagay dito 7:23, pero ang totoo niyan, ang last kong kain is 2 p.m. So 5 hours, more than 5 hours na nagfa-fasting. So I think 16 hours is okay. Madali lang siya. Pero yung after ng 16 at saka 24, yun yung hindi ko alam kung ano experience. Hindi ko alam kung basta i-update ko lang to every time na meron ako nararamdaman. Sa ngayon, wala pa ako nararamdaman. So, kailangan ko lang ng habang pahinga. Tulog lang. Then yun lang, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos natin tong challenge na to na 72 hours fasting challenge. Yan, stay tuned. At ngayon, magtitimbang na ako ng weight ko. So, paano ba natin papakita to? So, kunin ko muna yung papakita ko yung weight ko muna tayo lang. So, first, kano muna ako. So, ang sabi dito, sana nakikita nyo, nasa 102. Yan. 102 kilos yan. Yeah, ano ko lang sa inyo, tsaan na ako. So far, nararamdaman ko ngayon, almost 10 hours now without food. Matutulog na ako. And bukas sana maganda yung feeling. So far ngayon wala pa naramdaman. So I think 16 hours it's fine. Pero looking forward sa 24 hours. Then mag-update na lang ako sa inyo kung ano pang mga feeling ng ng nagfa-fasting. So nandito na ako sa 10 hours na ako. So tingnan natin yung mga mangyayari pa sa susunod. Yes. It's update. Ano oras na ba? It's 7:38. Naka na ako. Naka 17 hours na ako. So, nalagpasan ko na yung 16. 17 hours mark na. So far, feeling ko ngayon, tapos medyo, syempre kagigising ko lang, so medyo, masakit ang ulo ko, pero, so far, okay pa naman ako. So, nalagpasan ko na yung 16-hour mark. Yeah, so ngayon, it's already 8:34. Papasok na ako ng opisina. So, nararamdaman ko ngayon, so far, okay pa naman. Nakainom na ako ng tubig kanina pagbangon ko. And mamaya, try ko magkape. Titimpla akong kape. Tingnan natin kung ano mangyayari sa akin after that. Titimpla na ako ng kape, drink water. Then that's it. Tapos water na may konting pinch of salt para meron akong konting electrolytes. Kaya yun. See you later. Now it's coffee time. Gawa na ako ng kape ko. It's already 9:10. So gawa lang ako ng kape ha. This is my black coffee. Yan, this one.
2 shots, Americano. So, ito na yung pangbungaro natin. Panginom ng kape, saka tubig. Enjoy! Update. As of kay gising ko lang, natulog ako, tinulog ko yung break time. So, hindi pa ako kumakain. So, meron ba akong boses? Meron naman siguro. So, update ko lang. Sana malinaw yung boses ko. Update ko lang. Ito. It's already 2 o'clock. So, nasurpass ko na yung 24 hours ko. So, now, ano na-feel ko? So far, habang natutulog ako, parang may nararamdaman ako konting lighthead. Pero ano, alam mo yun, hindi ko alam kung dopamine yun eh. Pero parang, parang happy hormones eh. Pero so far, hindi pa naman ako nagugutom. Kumbaga, nasurpass ko pa lang yung ginagawa ko once or twice a month na 24 hours na fasting. So now, the challenge is yung 24 to 48 hours. Ayun yung next challenge ko. Or actually yung 36. Kung ano mangyayari sa after ng 12 hours nung nakasanayan ko ng 24 hours. So tingnan natin kung anong mangyayari so far. Di pa ako nagugutom, nakapagkape na ako, tsaka water. Sige lang tuloy inom ko ng water. So ayun, dito pala ako sa parte ng opisina namin na madilim. Lagi akong dito. So, kung makikita nyo, yan, nandito ako sa likod ng ng meeting area namin. Ito yung pwestuhan ko pag ako ay natutulog. Kaya yan. O sige, update ko na lang kayo ulit. Maybe after few hours or mga after 4 hours, ganun. Then, bago ako umuwi, update ko kayo. Or pag uwi ko na. Yan, stay tuned. Hi, it's already 7:42 p.m. So, I'm on my 30th hour ng fasting. So, ang feeling ko ngayon parang, ano ba? Nung pag-uwi ko, medyo yung ulo ko, alam mo yung masakit na hindi. Medyo kumikirot ng konti pero okay pa naman. Tolerable yung pain. Tapos yung hunger, medyo dahil nga nagpa-fasting ako ng 16 hours. So yung feeling ng gutom, parang ayun lang yung nafe-feel ko kapag nagsi-16 hours akong fast. So ngayon it's almost times 2 na yung ginagawa kong fasting. So far, ang iniinom ko pa rin ngayon is water na may konting Himalayan salt para nga magano yung electrolytes ko, para hindi mag-crash down yung water ko sa katawan ko. Then, morning ko lang is coffee. Uminom lang ako ng coffee. Dalawang 3 shot ng Americano. Yun yung iniinom ko. So that's for the whole day. So para isa siyang sabi mo nang nasa 750 ml na kape, buong araw ko na yun para di ko maranasan yung gutom. Yun. Yun yung update ko ngayon sa my 30th hour fast. And sana magtuloy-tuloy. Road to 72. Yes. Already 12:54, 44. So I'm almost in my 36 hours. So nasa 34, 35 hours na akong nagpa-fasting. So ang feeling ngayon, parang ngayon sumasakit ang ulo ko. Pero yung gutom wala. Dahil nga, sinasabi ko nga,
nagfa-fasting na ako before. So, yun lang, mahirap lang magpatay ng oras. So, kailangan maging busy. So, for the whole night, nanood lang ako ng movie. Then, inom ng tsaa. Then yun, matutulog na ako after this. Then, pagising ko bukas, ano na lang, pagising ko bukas, ilang hours na lang, it's on my 48, na 48 na ako. So, one day, isa pang araw para magano. So far, I'm good. Medyo masakit lang ulo ko, pero manageable. So, yun. Yun. Kaya gising ko lang. So, it's 7:45. So, wala pa lang dito. Friday. Yan. Nakano na ako. Lagpas na ako ng 36. So, nasa ano na ako. Almost 42 hours na ng fasting ko. So, feeling ko ngayon, ano ba? Wala eh. Hindi ko malaman kung sumasakit ulo ko. Hindi naman masakit eh. Parang may kumikiliti lang. Pero hunger, ano ko, yung gutom ko, parang na-surpass na yung gutom ko eh. So, mamaya tingnan natin kasi I will surpass yung 48 hours. So, nakadalawang araw na ako mamaya. So, tutulog ko na lang mamaya lunchtime ko. Yan, it's 8:31. So, nagpoop ako. Akala ko, kasi nagpoop na ako kahapon. Tapos ngayon, 40 ano ko na, no? 42, 43 hours na. May naipupo pa rin pa pala ako. Akala ko wala na. Akala ko yun na yung last. Meron pa eh. Meron pa pala siyang ilalabas na pupo. Hindi ko alam kung yun pa yung kinain ko nung last 2 days ago. O yun yung mga na remaining na pupo sa katawan ko na nilalabas na. So, di ko alam kung may pupo pa mamaya o bukas. Obserbahan ko pa. It's already 9:08. So, ngayon itimpla ko ng kape. Ngayon, yung feel ko, okay naman siya. So, yung gutom ko, parang di ako nagugutom. Dahil kasi nagkakape ako, so sinusupras ko yung hunger. So, every morning nagkakape ako. Pero uminom na ako ng tubig sa umaga ng mga 1 pasong tubig. Then, bago ko, iinom muna ako ng isang paso ulit. Then, kakape ako. Then, all through the day, water na ako nun. Puro ko tubig. So, ngayon, gawa lang ako ng kape ko. So, here's my coffee. Ano siya? Parang 3 shots Americano. So, ito na yung para sa whole day ko. Ito, ganito kalaki. I think it's 750. Ganito kalaki. So, I think it's 750. So, ito, i-jug ko na ngayon to. Isang inuman lang. Yan. Pang ASMR. Yan. So, isang kape buong araw, tapos inom ng tubig after. Then, let's see sa aking 48 hours na. Hi, kaya gising ko lang. So, it's natin anong oras na?
It's, kita ba, 1:55. So, I'm on 5 minutes sa 48 hours. So, 48 hours na ako. Ano ba nafe-feel ko? Kanina habang natutulog ako, parang may something na ano na parang umaandar sa ulo ko. Oops, may timer. Tapos yun, parang may kumikilit eh. Di ko alam kung ano parang something May something sa utak ko na may nag-ano sa parang ayun yung feeling ko. Pero yung gutom, parang I surpassed. O, hindi na ako nagugutom. And inom lang ako ng tubig. So, ito na yung ano. So, di ba sabi nila kapag 48 to ano na, baka ito na yung sinasabi nilang yung autophagy. Yung fixing of cells. So, yun. Hindi ko naman paano naramdaman yun. Parang wala lang, parang normal lang. Di pa rin ako nagugutom. Siguro na-surpass ko na yung gutom ko. Inom na lang ako ng tubig mamaya. Then tea sa gabi. So, it's almost 8 o'clock. So, I'm on my 54th hours na walang kain, fasting. So far, parang wala lang. Parang wala. Hindi ako nagugutom. Hindi ako nahihilo. Wala. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko o mali. Pero wala akong nararamdaman na kahit na ano. So, hindi ko alam kung may mali sa ginagawa ko, pero parang wala akong nararamdaman na iba eh. Yung gutom ko parang hindi ko alam na surpass na yata niya. Hindi ko alam. Pero tingnan natin kasi maya-maya nasa ano na ako. Nasa bago ako matulog. So pagising ko, malalagpasan ko na yung 60 hours na fasting. So pagising ko bukas, siguro mga 5 or 6 hours na lang to wait to finish my 72-hour challenge fasting. Kaya yun. So far, so good. Wala bang naramdaman. Mamaya magtsatsa ako. Tapos maglalaba. Para maaliw-aliw ng konti. Hey guys. It's already mag-almost 2 na. Yan. So, 60 hours na ako na naka-fasting. So, 12 more hours, then I will complete my 72-hour fasting challenge. So far nararamdaman ko, wala naman. Hindi ko alam parang may tama o mali. Pero parang kaya ko pa nga parang kaya ko pa nga 100 to eh. Pero syempre, sinubukan ko muna yung 72. At maganda pala itong gawin once every month. Kaya, na-research ko lang. So, once every, Pero itong sinubukan ko na to, parang, kaya pala. Kaya naman pala. Tingnan mo, pag natulog na ako mamaya, ilang oras na matatapos na yung yung fasting ko. Then, pagkatapos nun, kakain ako ng, hindi ko bibiglain, hindi ako kakain ng meat. Kumbaga, mag-shake lang muna ako. Then, yung mga madaling tunawin na pagkain, wag daw biglain daw yung pagkain. So, yung kakainin ko, baka muna ako shake, then mag-itlog. Yun. Saka wala pa akong ginagawang sports. Kaya hindi ko lang alam kung makakapag-basketball pa ako nito. Yun lang, matulog na ako. See you tomorrow. See you later. Morning. Ito na. Kaya gising ko lang ulit. It's already
10:06. So, ilang oras na lang kumpleto ko na yung 72 hours. 72-hour challenge. 1 to 4 hours to go. So, hours, may bibilhin lang ako sa labas. Then, yun, makikita natin na yung 72 hours ganito lang. Parang, 4 hours na lang, parang, wala naman akong naramdaman masyado. Gutom, hilo, wala. Hindi ko alam bakit. Kasi dahil siguro, sanay na ako mag-fasting everyday. 16 hours yung fasting ko. Tapos, may 8 hours window ako. And, yun lang. So far, tapos nagto 24 hours fast pa ako sometimes sa Sabado. So, yung yung pakiramdam ko ng 24 hours, times 3 ko lang, yun lang, parang wala lang. Hindi sumakit ulo ko, wala akong nararamdaman na kung ano. Kaya nga, di ba parang sinabi ko nga, parang kaya ko pa i-100 to kung gustuin ko. Pero syempre, subukan ko muna yung 72. Kasi baka baka mag-collapse na lang ako. Pero, naman, ito, di ako nanghihina. Di lang ako nag-basketball, di lang ako nag-walking. Pero kasi natakot ako baka bigla akong manghihina. So, ginawa ko lang is parang fasting with full rest. So, papasok lang ako ng opisina, office, bahay. Ganun lang, ginagawa ko. So, see you sa na lang, 4 hours. Mababreak na natin yung 72-hour challenge. An update, it's already, bang oras na ba? 1:40. So, 20 minutes na lang. Tapos na yung fasting ko. 72-hour challenge. But, ipupush ko pa siya ng siguro mga 75. So, kasi try ko siyang nag 72 hours na ako. Try ko mag-basketball. Kasi di ko pa naranasan yung walang laman yung chunk ko, naka-fasting ko na 72. Then try ko mag-activity. Pero, gagawin ko, magdadala ko ng pagkain, tapos kakainin ko. Kapag di na kaya. Kaya yun. Basta ngayon, it's already 1:41, 20 minutes, 72 hours na ako. Ayun. Tapos magluluto na lang ako mamaya ng egg, saka smoothie. Yun yung kakainin ko pang break ng fast ko. Okay. Yun. Dito na ako sa basketball court. It's 3:08. So I surpassed 72 hours. So now I'm fine. Yan. Okay pa naman. Paano yung ninig? Ito pala yung basketball court na nilalaroan ko sa Macau. Yan. Diyan ako. Bis lang ako. Laro na tayo. Tapos, prolong ko to, nasa 73 hours na ako. So, next time, i-push natin na 75. Baka ako kakain. Ayun, katatapos lang ng game. So, it's already 4:24. So, sa 74 and a half mark na ako ng fasting ko. So, i-break ko na to na 75 but hindi ko na kaya para na akong gutom na ako. Kasi naglaro ako So, nabawasan yung ko. Ayun, tuloy ko lang to. Uwi lang ako, tas kakain na ako. I-break ko na yung fast ko. Tapos na ako maglaro. Nakatatlong laro ako. So, kaya nangihina na ako. Tuloy pala yung court ulit. Sige, it's time to break my fasting. Yun. It's official. It's 75 hours fasting. So it's 5 p.m. So now, magsusukat na ako. Titimbang na ako.
Ayun ang nabawas. So ayun na nabawas sa timbang ko. So ngayon, magluluto lang ako ng egg. Gagawa lang ako ng smoothie. Then, it's official. Challenge. Done. So ngayon gagawa na ako ng smoothie. Banana. So, it's official. 75 hours challenge complete.